Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon fiqh, insyaAllah, sa Kitabut Tahara, Al-Mas'alatus Sadisah, ang pang-anim na usapin, at may kinalaman pa rin ito sa wudu. Fi nawakidihi, ang mga nakakasira nito, ang mga nakakasira sa wudu. Wan nawakidu hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsidu. Ang ibig sabihin ng nawakid, plural ito ng nakid, nakada. Nakada, ibig sabihin, pinawalang saysay. So, ano yung fa'il ng nakid, ng nakada? Ano magiging fa'il ng nakada? Ano? Nakada, ano magiging fa'il? Isa lang naman yung format nun, di ba? Fa'il din. So, nakada, nakid. Kataba, katib. Yung unang letra, madadagdagan ng alif. Tapos yung pangalawang letra, magkakaroon ng kasra. So, yun pa rin siya. Nakid, plural niya, nawakid, at ito nga yung ibig sabihin, mga nakakasira sa wudu. Merong 6 na tukoy mula sa mga batayan na mga nakakasira talaga ng wudu. At mahalaga na maunawaan ang 6 na ito dahil maraming sabi-sabi ang mga tao kung ano ang mga nakakasira ng wudu. Sinasabi nila kapag nadikitan ka ro ng aso, sira ng wudu mo, nadikitan ka ng babae, sira na ang wudu. Hindi ganun kasimple. So meron lang 6, insyaAllah. So yung 6 na yon, i-enumerate muna natin, saka natin banggitin yung tafasil, yung mga detalye. Una, al-khariju minas sabilain, kung ano man ang lumalabas mula sa sabilain. Ang sabilain na ito, yung ari at puwet ng lalaki o babae. So kasama na rito yung ihi, dumi, hangin, lahat yun, insyaAllah. Al-khariju minas sabilain, yung lumalabas sa sabilain, 2 daanan, kumbaga, na matatagpuan sa lalaki at babae. Yung ari at yung puwet. Pangatlo, khurujun najasa min baqiyatil badan, ang paglabas daw ng najasa mula sa iba pang bahagi ng katawan. So bukod dun sa ari at sa puwet, maaring lalabas ang najis mula sa iba pang bahagi ng katawan. Sa iba't ibang mga kadahilanan na matatalakay pa natin insyaAllah. Pangatlo, zawalul aqli aw tagtiyatuhu biigma'i aw naum. Ang pagkawala daw ng pag-iisip, bawa yung tao na baliw, at yung tagtiyatuhu biigma, ito na yung pagkawala ng malay, yung hinimatay, o ang pagkakatulog. So lahat ng ito ay ibinilang na lang na isang bilang dahil lahat ng ito ay may kinalaman sa kawalan ng tao ng kakayanan na magkaroon ng niya. Di ba yung baliw, kaya hindi siya obligadong gumawa ng mga gawaing pagsamba kasi hindi siya nakapag-niya. Ganon din yung hinimatay at ganon din yung tulog. So nandun lang sila sa pangatlo. Pang-apat, massu farjil adami bila hail, ang paghawak daw sa ari ng tao nang walang sapin, ibig sabihin direkta itong hinawakan. Direktang
hinawakan. Panglima, aklu lahmul ibil, pagkain ng karne ng kamelyo. Kahit anong bahagi ng karne ng kamelyo, ulo, laman, buntot, kahit ano. Pang-anim, ar-ridda anil Islam, ang pagtalikod sa Islam. Kung yung tao tatalikod sa Islam at babalik siya sa Islam, kailangan niya siyempre ng tahara. Kahit maikli lang ito, kahit oras lang, minuto, kailangan niyang bumalik sa tahara muna sa pamagitan ng wudu o anumang kinakailangan sa kanya. Na matatalakay pa natin din yan uli, insyaAllah. So balikan natin. So yung una, al-khariju binas sabilain, yung lumalabas sa ari at sa puwet. Pangalawa, paglabas ng anumang najasa, paglabas ng anumang najasa sa anumang bahagi ng katawan o iba pang bahagi ng katawan. Pangatlo, pagkawala ng pag-iisip, pagkawala ng malay o pagtulog. Pang-apat, paghawak sa ari. Panlima, pagkain ng karne ng kamelyo. At pang-anim, ang ridda o ang pagtalikod sa Islam. So yung pinaka-common na nakakasira ng wudu sa mga tao, syempre, al-khariju minas sabilain, ay min makhrajil bawli wal ga'it. Ang sabilain na ito yung sabil o daanan na dito lumalabas ang ihi at dumi. Pero syempre, bukod sa ihi at dumi ay maaring meron pang ibang lalabas mula doon sa ari o puwet na najasa, na dahil dito ay pwedeng masira ang kanyang wudu. Pero syempre, hindi lang najis ang lumalabas dito. Meron ding lumalabas dito na tahir. Halimbawa sa ari, maaring lalabas doon yung mani, yung semen, yung may kasamang sperm. Ang mas marami sa mga scholar, ang jamhur, ay nagsasabi na ito ay tahir, hindi ito najis. Hindi ito marumi. Okay, hindi ito marumi. Siyempre, yung hangin na lumalabas sa puwet, yung utot, hindi ito marumi kung wala itong kasamang dumi. Hangin lang yun. Kaya mayroong mga tao, pinapahirapan nila yung sarili nila na iniisip nila na kapag may lumabas na hangin sa kanila, kailangan nila magpalit ng pantalon, magpalit ng underwear. Pinapahirapan lang nila ang kanilang mga sarili. Hangin lang yun. Hindi yun magkakaroon ng bakas na maiwan sa balat, sa katawan o sa damit ng tao. So itong sabilain nga na tinatawag, ito yung dinadaanan o nilalabasan ng ihi at dumi, pero yun nga bukod sa ihi at dumi ay meron pang ibang lumalabas dito. Ito lang yung tinukoy kasi ito yung madalas na lumalabas doon. Kasi pwede rin naman sa puwet, di ba, may lalabas doon yung bulate. At sinasabi nga ng ibang mga scholar, kung halimbawa bulate, wala naman siyang kasamang dumi, yun ay hindi najis, pero sira ang kanyang wudu. Sira pa rin ang kanyang wudu. Wal khariju, ang ibig sabihin ng kharij, imma an yakuna bawlan aw gaitan aw maniyan aw madhiyan aw damu istihadatin aurihan, kalilan, kana, o kathiran. Ang lumalabas na ito sa sabilain, maaring ito ay ihi o dumi. Mani, ito na nga yung semen na lumalabas sa ari. Madhi, na lumalabas din sa ari. Damu istihada, yung pagdurugo sa kababaihan na hindi naman ito dulot ng buwan ng dalaw o panganganak. Hindi ito haid at hindi rin ito nifas. So anumang pagdurugo na nangyayari sa babae, sa kanyang ari, ito ay istihada na maituturing kung hindi ito haid, buwan ng dalaw o hindi ito nifas o pagdurugo dulot ng panganganak. At syempre yung hangin na lumalabas sa tao,
Ang lahat ng ito, marami man o kaunti, ay nakakasira ng wudu. Marami man o kaunti ay nakakasira ng wudu. At ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Aw jaa ahadum minkum minal ga'it." Na sa pangkalahatang kahulugan nito, bagaman gait yung tinukoy dito, ang tinukoy dito ay ang paggamit ninuman sa inyo ng palikuran. Pero syempre, itong palikuran na tinutukoy dito, translation lang ito, kumbaga. Pero ito ay kataga na tumutukoy sa lahat ng uri ng pagtugon sa tawag ng kalikasan, kumbaga yung call of nature. Pag-ihi, pagdumi, lahat yun pare-pareho magkakasama sa aya na ito. At meron ding hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, "La yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda." Hindi tinatanggap ni Allah ang sala ng sino man sa inyo na nakagawa ng hadath. At yung hadath nga na tinutukoy dito, yung pagkasira ng tahara, sa pamagitan ng mga tinukoy natin kanina. Kung magsasalaman ng tao na ito na siya ay nasa kalagayan ng hadath, hindi tatanggapin ang kanyang sala hanggang sa makapagwudu muna siya. So kailangan niya muna magwudu. Ibig sabihin ng hadith na ito, syart o kondisyon ang tahara o ang kumbaga makapagwudu at least para magkamit ng tao ng tahara. Kasi nililinaw lang natin dito, ang tinatalakay natin dito, wudu. At anong klaseng hadath ang inaalis ng wudu? Akbar o asgar? Asgar lang. Ito lang, yung pag-ihi, pagdumi. Pero kung malaking hadath, yung haid, hindi nabanggit dito, di ba, yung buwan ng dalaw, kasi kailangan maliligo yung babae para siya magkaroon ng tahara. Yung junub, yung janaba, wala rin dito kasi kailangan ng gusul para makabalik sa tahara. Yung nifas, wala rin dito kasi kailangan ng gusul para makabalik sa tahara. Ang meron dito, istihada. Ang meron dito, istihada, kasi sapat na ang wudu para sa istihada. Pero sa nifas, sa haid, kailangan ng gusul. At gayon din, nababanggit, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min gaitin aw bawlin wa nawm," na tinukoy din na ang gumamit ng palikuran, dumumi o umihi, at gayon din ang nakatulog, lahat sila ay pare-parehong kailangan na magwudu. Kailangan na magwudu. At ang nawm dito na tinutukoy, linawin lang natin, ang nawm na tinutukoy dito ay pagkatulog. Pareho lang kung ito ay pagtulog sa gabi o pagtulog sa araw, sa umaga, sa hapon, sa tanghali, basta nakatulog ka. At ang kahulugan ng pagkatulog dito, yung nawalan ka talaga ng malay. Nawalan ka talaga ng malay. Kasi maaring mangyari na napapikit ka lang, hindi ka naman nakatulog doon. At dito sa bagay na ito, ikaw ang maghahatol sa sarili mo kung nasira ba ang iyong wudu. Kasi ikaw naman talaga nakakaalam kung nakatulog ka ba o hindi. Okay? Ikaw ang nakakaalam kung nakatulog ka ba o hindi. Ngayon, pwede ba na halimbawang napapikit ka, tapos hindi ka sigurado kung nakatulog ka ba o hindi, pwede ka bang magwudu uli? Sa palagay nyo. Kasi hindi naman sigurado kung nasira yung wudu mo, di ba? Pwede ka bang magwudu uli? Actually, pwede naman. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hadith tungkol sa pagwudu niya tuwing ng bago magsala, naiulat na ginagawa niya rin ito kahit hindi nasira ang kanyang wudu. Nagwudu lang siya.
ito ay sunna rin na gawain. At hindi ito may tuturing na pag-aksaya ng tubig. Okay? Kasi kung gagawin mo naman yung wudu ng maayos na paraan, hindi ito may tuturing na pag-aksaya ng tubig. At hindi rin ito pagtaliwas doon sa kaida na ang yakin ay maaari lamang taliwasin ng yakin. Ang katiyakan ay maaari lamang taliwasin ng katiyakan, hindi ng pagdududa. Okay? So, dun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit niya yung kanyang wudu bago magsala. So yun ay dahil yun ay kumbaga ginagawa niya bilang sunnat, hindi dahil sa nagduda siya sa pagkasira ng kanyang wudu. Ngayon dito balikan natin yung sa napapikit ka at hindi ka sigurado, nagdududa ka. Kapag ikaw ay nagduda, piliin mo kung ano yung pinakamatimbang sa iyong pag-aakala hanggang sa mawala yung pagdududa. At mula doon ay kumilos ka. Kung para sa sarili mo mas malamang na nasira ang iyong wudu, di magwudu ka. Kung hindi, pwedeng hindi ka magwudu. O kung gusto mo, gawin mong intensyon yung katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ring problema. Insha'Allah. Wala ring problema. So merong isa pang hadith, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la. So dito, makakuha din natin dito yung aral. Meron daw sahaba na nagduda kung may lumabas ba na hangin sa kanya o wala. Habang nagsasala sila, sinabi niya, kumbaga may lumabas na hangin sa kanya o nagdududa siya na may lumabas na hangin sa kanya habang sila ay nagsasala. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kung pakiramdam mo may lumabas sa iyo na hangin habang nagsasala, huwag kang aalis hanggang sa makarinig ka ng tunog. Ibig sabihin muli yung yakin, nakatiyak ka na meron kang narinig o nakatiyak ka na meron kang naamoy mula doon sa hangin na yun. Kung wala, nagdududa ka lang, hindi mo pwedeng iwan ang sala dahil sa pagdududa. Hindi mo pwedeng iwan ang sala dahil sa pagdududa. So ganun din doon sa usapin ng pagkatulog. Hindi ka tiyak kung nakatulog ka ba nung napapikit ka. So doon ka sa nakakatiyak ka at yun ang gawin mong pagkilos, inshallah. Pangalawa, khurujun najasati min baqiyatil badan, ang paglabas ng najasa mula sa iba pang bahagi ng katawan. Fa in kanat bawlan aw gaitan nakida mutlakan li dukhulihi fin nususis sabiqa. Wa in kana gayrahima kaddami wal kay fa in fahisha aw kathura fal awwal an yatawadda minhu amalan bil ahwat. Wa in kana yasiran fala yatawadda'u minhu bil ittifaq. So kung halimbawang ihi at dumi ay tiyak na masisira nga ang wudu ng tao na ito. Dahil ito ay mapapabilang doon sa natukoy kanina na paglabas ng ihi at dumi sa ari o sa puwet. Pero kung sa ibang bahagi ng katawan, may mangyari bang ganun? Meron, di ba? Yung mga may sakit. Mga may sakit. Si ano ngayon? Si Jesse, di ba? Ganun siya ngayon. So, kung halimbawang may Muslim na ganun, so may kita niya naman yun, mararamdaman niya, so kailangan niya mag-wudu. Kailangan niyang mag-wudu. At kung iba naman, halimbawa ay dugo at suka, so sinasabi na kung ito ay marami, ay mas mainam ang magwudu. Kung konti naman ay walang problema, insyaAllah. Kung konti ay walang problema, insyaAllah. So yung kaninang sinasabi na magwudu, mas mainam ang magwudu, ito ay bilang ihtiyat, bilang kumbaga
mas safe ang magwudu kapag maraming lumabas sa iyo na dugo sa sugat o iba pa. Pero ang dugo lang na dahil sa nagdugo na tagyawat o dugo sa ilong, yun ay walang problema, hindi kailangan magwudu inshallah. Ayon sa napagkaisahan ng mga scholar. Pangatlo, ito na nga, zawalul akli aw tagtiyatuhu biigma'i aw nawm. Pagkawala ng pag-iisip, pagkawala ng malay, at ang pagkatulog. So, nabanggit nga kanina yung hadith na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tungkol sa pag-ihi, pagdumi, at pagkatulog, lahat ng ito ay nakakasira ng wudu. At isa pang hadith, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay iniulat ni Imam Muslim. Sinabi niya, al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda. Na ang sinabi niya, ang mata daw ay wika. At ang wika na tinutukoy dito, sinulid. Ito ay isang uri ng sinulid na kumbaga ipinantatali doon sa sah. Yung sah, ito yung yung maaari nating sabihin na yung puwet mismo. So yung mata daw, kapag ito ay napapikit, kumbaga ang kahulugan ng hadith na ito, kapag napapikit ang mata, ay maaring nabubuksan yung puwet ng tao. Ibig sabihin, maaring hindi niya nalalaman na nasira na pala ang kanyang wudu. Di ba kapag tulog ka, hindi mo alam kung nautot ka ba, o hindi mo alam kung nahawakan mo yung ari mo, at ang dalawang ito ay parehong nakakasira ng wudu. Na sinasabi nga ng mga scholar, kahit pa hindi ito magawa ng tao sa kanyang pagtulog, masisira pa rin ang kanyang wudu. So ito ay binanggit lang dito dahil yun ay nababanggit sa hadith. Na sino man nga raw ang makatulog, siya ay marapat na magwudu. So isa ito sa mga hikma ng pagwudu para sa nakatulog o pagkasira ng kanyang wudu. Pero ang pagkasira mismo ng wudu sa pagtulog ay dahil sa pagkakatulog mismo, kahit pa hindi niya mahawakan yung kanyang ari o kaya ay hindi siya labasan ng hangin. Wa ammal junun wal igma was sakar wa nahwuhu fayankudu ijma'an. Ang pagiging baliw kapag nasira yung ulo ng tao o mawalan siya ng malay o malasing at iba pang katulad nito, nagkakaisa ang mga scholar at ang mga Muslim na masisira talaga ang kanilang wudu. Sa lasing, masira ang kanyang wudu. Wa nawmun naqidu huwal mustagrik alladhi la yabka ma'ahu idraku ala ay hayati kanan nom. At ang pagtulog nga na tinutukoy dito ay yung pagtulog talaga na nakakasira ng wudu, at ito yung pagtulog na malalim na nawawala sa tao ang anumang pakiramdam. Kahit ano pa ang posisyon niya sa kanyang pagkakatulog. Nakaupo ka man, nakahiga, may nakatulog ba na nakatayo? Ikaw kaya mo matulog nakatayo? So kung halimbawa may nakakatulog ng nakatayo, so pareho lang masira ang kanyang wudu, insyaallah. Amma nawmu al-yasir fa innahu la yankudu al-wudu. At yung yasir, ano ibig sabihin ng yasir? Di ba natalakay na natin ito? Yung riyaun yasir, ano yung riyaun yasir? Ano yung yasir? Kaunting riya
Eto naumun yasir, ano ibig sabihin? Konting pagtulog, ibig sabihin hindi ka talaga tulog. Maaring yun nga katulad nung napapikit lang kanina, yung tinatalakay natin, hindi masira ang kanyang wudu, inshallah. Lianna sahabatu radiyallahu anhum, dahil ang mga sahaba radiyallahu anhum, kana yusibuhum an-naas wa hum fi intidaris salah. Ang mga sahaba ay nangyari sa kanila minsan na napapapikit na sila habang naghihintay ng sala. Wayakumun, yusallun, at sila ay tatayo sa ikama ng sala, magsasala, wala yatawaddaun, at hindi nila inuulit ang kanilang wudu. Pang-apat, mas sa farjil adami bila hail, ang paghawak ng ari ng tao nang walang sapin. At ang sapin na tinutukoy dito, maaring tela, guantes, at iba pa. At ito ay ayon doon sa hadith ni Basra bint Safwan, radiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, man massa dhukurahu falyatawadda, sino man ang humawak sa kanyang ari ay magwudu. So syempre applicable ito sa lalaki at babae. Pero paano yan kung ari ng iba yung hahawakan? So sinasabi ng mga scholar, pareho lang. Masira din ang wudu. Na nababanggit din sa isa pang hadith. So yung unang hadith, iniulat ni Abu Dawud, at yung pangalawa, iniulat ni Ibn Majah, na dito nga, man massa farjahu falyatawadda. Sino man ang humawak sa kanyang ari ay marapat na magwudu. Panglima, aklu lahmul ibil, pagkain ng karne ng kamelyo. Li hadithi Jabir bin Samura anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ni Jabir bin Samura na may lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatawadda'u min luhumil ganam? Magwudu ba kami kapag kumain kami ng karne ng kambing? So, ibig sabihin, nalaman na ng tao na ito na kailangan magwudu kapag kumain ng karne ng camel. Kaya nagtitiyak siya. Magwudu ba kami kapag kumain kami ng kambing? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta tawadda'a wa in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda. Kung gusto mo magwudu ka, kung ayaw mo ay kung ayaw mo ay pwede rin na hindi ka magwudu. So ganun nili, bumalik tayo doon sa masyru'iyya o pagpapahintulot na maari ka nga magwudu kahit hindi pa masira ang iyong wudu. Kasi ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang literal na kahulugan nito, ang mantuk, kumbaga yung literal na sinasabi sa hadith na ito, hindi nasisira ang wudu kapag kumain ka ng kambing o maaaring kasama na rin dito yung tupa. Kasi wala naman siya sinabi na o wala siyang utos na ulitin mo ang wudu. Pero kung gusto mo magwudu ka, kung ayaw mo, walang problema, huwag kang magwudu. Huwag kang magwudu. So ibig sabihin, hindi nakasira ng wudu ang pagkain ng karne ng kambing. At nagtanong uli, qala anatawadda'u min luhumil ibil? So nagtanong uli yung lalaki, magtatanong, magwudu ba kami sa karne ng kamelyo kung kakainin namin ito? So maaari rin naman mangyari na hindi pa niya alam na nakasira ng wudu ang pagkain ng camel. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, naam tawadda min luhumil ibil, oo, magwudu ka sa pagkain ng karne ng camel. At ito'y iniulat ni Imam Muslim. At maraming iba't ibang naipaliwanag na dahilan, natalakay na natin ito, di ba? Sa mga jinn, maraming pinaliwanag, pero ano pa man ang dahilan nito, susundin natin ito bilang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-anim, ar-ridda, anil Islam, ang pagtalikod sa Islam. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah verse 5, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ هَبِتَ عَمَلُهُ
Sino man ang hindi manampalataya ay mawawalan ng saysay ang kanyang gawain. Ibig sabihin nito, lahat ng mga nauna niyang nagawa na kabutihan mawawalan ng saysay, mawawalan ng gantimpala, pati yung kanyang tahara ay mawawala. Naintindihan nyo kung bakit kailangan magwudu ng tumalikod sa Islam. At actually, ang ibang mga scholar, nagsasabi pa nga sila na hindi sapat ang wudu. Dapat maggusul, dapat maligo, katulad ng kung paanong naliligo ang isang bagong yakap sa Islam. Pero yun naman ay sunnah din na gawain. Sunnah yun na gawain, yung paliligo para sa bagong yakap sa Islam. Pero dito, isinama ito dito sa mga nawakidul wudu, ibig sabihin wajib na magwudu, at least wudu ang gagawin ng isang tumalikod sa Islam at mabalik siya sa Islam. Kung gusul, mainam din, inshallah. Ano mas ba yung adan? 28? 23? Yeah. Daanan na natin ito. Al-mas'alatus sabi'ah, yung kapitong usapin, ma yajibu lahu al-wudu. Ano yung mga gawain na obligado dito ang wudu? At ibig sabihin nito, obligado dito yung tahara. Okay? So pag sinabi dito, wudu lang, pero actually yung tinutukoy talaga rito ay tahara. Wa yajibu alal mukallifi fi'lul wudu lil umuril atiyah. Obligado ang wudu sa mga sumusunod. Una, as-sala. Pangalawa, ang tawaf. Pangatlo, mashul mushaf. Tatlo lang. Salah, ayon sa hadith, la yakbalullahu salata bigayri tuhur. Hindi tinatanggap ni Allah ang sala ng walang tahara. Wala sadaqah min gulul. At hindi niya tinatanggap ang sadaqah mula sa gulul, mula sa ninakaw na kulimbat ng digmaan. At ito ay iniulat ni Imam Muslim. Yung tawaf, kailangan yung wudu ayon dun sa hadith at iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. فَإِنَّهُ تَوَدَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ na naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagwudu at pagkatapos ito ay saka lamang siya nagtawaf doon sa Kaaba, umikot sa Kaaba. At isa pang hadith, iniulat ito ni Ibn Hibban, at-tawafu bil-bayti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Ang tawaf sa paligid ng Kaaba ay katulad ng salah. Liban na lang na pinahintulutan ni Allah rito ang pagsasalita. So habang nagtatawaf, pwede kang magsalita, pwede kami may pag-usapan na iba pa liban sa tasbih, tahlil at iba pa. Wa liman ihi al-haid min at-tawafi hatta tathurat. Isa pang batayan na kailangan ng wudu sa tawaf, bawal magtawaf yung merong buwan ng dalaw. Okay? Bawal magtawaf ang merong buwan ng dalaw. At pangatlo, masul mushaf bibasyaratihi bila hail, ang paghawak sa mushaf ng walang sapin. So ang bawal sa walang wudu ay ang humawak ng mushaf. Pero ibig sabihin ba nito, pwede kang magbasa ng Quran na hindi mo ito hahawakan? Sinasabi ng mga scholar, pwede. O kung magbabasa ka sa hindi naman mushaf, pwede rin. Cellphone, halimbawa, walang problema. Kasi hindi naman yun mushaf. At kung, di ba magkaiba nga yung hadath asgar sa akbar? Yung hadath asgar, maaalis sa pamagitan ng wudu. Ang hadath akbar, maaalis sa pamagitan ng gusul. Doon sa hadath akbar, kung halimbawa, junub yung tao, hindi talaga siya pwedeng humawak ng mushaf, ni hindi siya pwedeng mag-recite ng Quran mula sa kanyang pang-memorya, yung magre-recite lang siya. O magbabasa siya sa isang libro na hindi naman mushaf. Pero, yung hadath akbar na yon ay magkaiba sa kalagayan ng janaba
at kalagayan ng haid sa buwan ng dalaw. Yung junub dahil sa pakikipagtalik, bawal talaga sa kanya mag-recite kahit sa kanyang pangmemorya. Kailangan niya muna talagang maligo. Di ba sinabi mo, Ismael, yung tungkol sa adan, kailangan niya munang mag-wudu man lang bago siya mag-adan para mabawasan man lang yung kanyang hadath. Pero para sa merong buwan ng dalaw, pwede. Ngayon, mas mahigpit doon sa janaba dahil sa pakikipagtalik kaysa sa doon sa haid at nifas, dahil mas madaling maalis ng tao sa kanyang sarili ang janaba, ang hadath akbar dahil sa janaba kaysa sa hadath akbar dahil sa nifas o ng haid. Di ba? Kasi dito maliligo ka lang pagkatapos mo maging junub. Pero doon sa haid at nifas, pwede bang maligo ka na lang basta-basta? Pwede ba? Ha? Hindi pwede. Kailangan mong hintayin. So, mas mahigpit doon sa janaba. So, dito sa Mashul Mushaf, sinabi ni Allah, la yamassuhu illal mutahharun, hindi ito hahawakan ng sino man liban na lamang sa dalisay. At sa hadith, iniulat ito ni Imam Malik, la yamassal Qur'ana illa tahirun, walang sino man ang pwedeng humawak sa Qur'an liban na lang sa dalisay. At ang Qur'an na tinutukoy dito yung mushaf, yung kopya ng Qur'an na puro Arabic. Alhamdulillah. Sa susunod, tatalakayin natin yung mga sunnah sa wudu. Insyaallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.